Samantala, pagpila sa tren ng MRT, posibleng abuti na lamang ng 10 minuto kapag naidagdag na lahat ng mga bagong bagon nito sa taong 2016. May report si Sam Ramirez. Araw-araw na kalbaryo para sa isang mananakay ang pagpila at makipagsiksikan sa MRT. Kaya malaking ginhawa talaga ang balitang sa 2016, maaaring maging 10 minuto na lang ang hihintayin bago makasakay sa tren, imbis na sa kasalukuyang 30 minutos o higit pa. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Services, sinabi kasi ni MRT Engineer Misael Narca na may darating na 48 bagon o train coaches. Ito'y upang maibsan ang overcrowding sa MRT. Kasabay pa nito ang iba't ibang plano ng Department of Transportation and Communication upang mapabuti ang MRT. Ngunit maaaring maudlot ang mga planong ito. Sa ilalim kasi ng Build, Operate, Transfer contract sa pagitan ng DOTC at ng MRT Corporation o MRTC, isang pribadong kumpanya. Sa MRTC kasi nakatalaga ang maintenance ng tren. Kasi po, sa kontrata po kasi, nakalagay po, Senator, that ang operator po ang DOTC. Okay. Pero ang maintenance po, responsibilidad po yan ng MRTC. Okay. Ngayon, plano ng DOTC na bilhin ang equity shares ng MRTC sa halagang 53 billion pesos. Nang sa gayon, pamahalaan na ang mamamahala sa maintenance ng tren. Ngunit pinuna ni Senator Cheese Escudero ang planong ito. Ayon sa senador, bakit hindi na lang sampahan ng kaso ang MRTC dahil hindi naman nila natutupad ang kanilang responsibilidad sa ilalim ng pinirmahang kontrata. Ang tanong ko, wala ba kayong balak i-demanda ang MRT ko? Bakit sila lang ang demanda sa inyo ng TRO? Clearly, they did not perform on their contract. They are in default. They have not been doing all of this. For the past 10 years that they should have procured additional wagons, why hasn't government sued them or sued them to comply or to terminate the contract para imbis na magbayad tayo ng 50 bilyones, sila naman pala ho ang palpak. Sabi niya, ba tayo bayad ng bayad? Yan ang magiging layunin ng ating mga susunod pang pagdinig. Kung ang pagbibili ba nito ng 100% ownership ay magbibigay talaga sa atin ng kapangyarihan na ayusin ang sistema o dapat meron ibang paraan para mas maging maayos ang pagpapatakbo ng MRT. Paliwanag naman ni DOTC Secretary Emilio Abaya, may iba kasing kawani ng pamahalaan sa MRTC kaya't nagdadalawang isip silang kasuhan. Yung MRTC, bahagi ng mga director dyan ay mga directors din ng Land Bank, ng DBP at yung mga pribadong sektor. So kung kakasuhan natin yung MRTC, bahagi doon makakasuhan yung ibang kawani ng pamahalaan. Natin ko, hindi naman din nila kasalanan na umabot dito. Hanggat hindi pa napaplansya ang udlot sa maintenance aspect ng kontrata, nakatenga muna ang mga panukalang proyekto na magpapabuti sana sa serbisyo ng MRT. Samantala, imbitado ang ilang mga opisyales ng MRTC at MRT Holdings 2, ang kumpanyang may hawak sa MRTC, sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Services. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.